Isang magandang hapon po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik dahil ongoing po ang lower house hearing po sa budget ng Vice President at ganoon na rin po ang budget ng DepEd. Pinag-uusapan po dito ang confidential funds. Nako, mainit po, mainit. Painit po ng painit ang ating pong hearing. At earlier nga po may mga aksyon. Sumingit nga po dyan sa eksena si Marcoleta. Yan. At dumating si Sara Duterte, si Vice President sa hearing. At siya po ay nag-take oath, which is good naman para at least may pinanghahawakan po at magsasabi po siya ng totoo. Pero kitang-kita po na lumalabas po ang kanyang pagiging authoritative. Na akala mo po siya po ang may control sa hearing. Yan, marami po siya mga rini-request, mga lately nga po yung kanyang ni-request. Pagkatapos pong masuspend temporarily ang hearing, sinabi niya pong that they will be sitting together, yung pong staff po ng DepEd. Maliwanag mga kaibigan na gusto niya pong makontrol ang mga tao na to para hindi po sila magsabi ng totoo. Sila po'y matatakot, pwede niya pong takutin. For sure, she will be coaching habang naka-break po or suspendido ang hearing. She will be coaching for sure tong mga tauhan niya. I would presume that, mga kababayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga followers and subscribers po natin. Gusto ko pong i-focus ang aking talakayan kay Mr. Paharda na isa pong key person, isa po sa mga key na tauhan ni BP Sara sa Department of Education. Talagang pinagtulong-tulungan po siyang interpellate ng mga magagaling na congressman, kagaya po ni Congressman Akop at sino pa ba? Attorney Congressman Gutierrez at marami pa po. Yan, gusto ko pong i-focus. So mga kaibigan, lumalabas po na mayroon pong violation na ginagawa ang DepEd, lalong-lalo na po itong si Special Disbursement Officer na si Mr. Fajarda. Yan, maliwanag po. So mga kaibigan, napakalaki po ang role ng isang disbursement officer or SDO na si Mr. Paharda sa DepEd. Pero lumilitaw po, meron pong violation po silang nakita dito. Alam niyo po ang nangyayari? Dapat po sana siya ang nagdi-disburse sa mga confidential funds. Dapat po namomonitor niya po kung saan napupunta yung disbursements. Dapat po namomonitor niya kung saan ginamit yung success po ng mga projects nila. Pero wala. Ang trabaho lang po niya ay yung pagkuha sa bangko ng pera, nilalagay daw sa vault sa opisina, and then he was passing the money to a certain Mr. or Colonel Nolasco, isang security officer daw po ng DepEd. Yan po ang kanyang pahayag. At halatang-halata sa boses ni Mr. Paharda na mayroong kinatatakutan. Nanginginig po, nanginginig. Mga kababayan, illegal po yan. That is a violation na dapat siya po yung gumagawa dahil siya po ay banded. Dapat siya po ang gumagawa ng trabaho ng SDO. Pero ang nakikita po natin dyan, it was being delegated to a certain Colonel Nolasco. At lumabas din po sa kanya na si BP Sara ang gumawa ng order, kasulatan na asking SDO designate si Colonel Nolasco dahil paulit-ulit niya pong sinasabi na si Colonel Nolasco daw po ang expert dito. At kahuli-hulian, lumabas din po sa kanya na si Vice President Sara Duterte ang gumawa ng sulat asking him na ipapasa niya
ang pagdi-disburse kay Colonel Nolasco, isang security officer ng DepEd. Yan po, so far mga kababayan. So naka-break po ngayon ang ating mga kongresista. It was suspended temporarily, pero I think babalik din po sila. I'm not sure how long ito pong kanilang trabaho dahil meron daw po silang tatapusin. I'm not sure if it's in an hour or half an hour. Hindi po natin alam, pero meron pong karugtong. Abangan po natin, painit po ng painit. At pinatawag nga po yung pong Colonel Nolasco na yan. Malalaman po natin ang katotohanan, malalaman po natin ang detalye kung nagsasabi nga po ng totoo itong si Mr. Paharda na to. So, for sure, tatanungin po dyan si Colonel Nolasco sa mga details ng mga, kung saan ginamit yung mga pera na yan ng confidential funds, ano po yung mga projects or mga activities na ginawa ng DepEd. Malalaman po natin kung sino dito ang nagsisinungaling. Pero maliwanag po dito mga kababayan na itong si SDO ay ginagawa lang na tau-tauhan, ginagawa lang pong puppet or parang robot lang na kinukontrol. At maliwanag na si Vice President po ang kumukontrol kay Mr. Paharda. Dahil if I'm not mistaken, if I heard it right, siya po ay, taga Davao. So ibig sabihin, magkakasama po ang mga tao na to, ang Vice President at itong si Mr. Paharda. Anong nais sabihin ni VP Sara dyan ay sunod-sunuran lang. Ito po ang nakikita natin dyan, na ito pong si Mr. Paharda ay walang gaanong kaalam-alam sa trabaho. Hindi naman po pala siya yung gumagawa ng detalyadong trabaho ng isang special disbursement officer. Ito pala i-designate niya kay Colonel Nolasco, which is a violation po sa rule and batas. Hindi po dapat. Dapat siya po ang dapat gumagawa ng trabaho. Ito pong si Mr. Paharda, pero ang nangyari po, the job was delegated to Colonel Nolasco. So mga kababayan, isa po malaking puntos, malaking score po ito ng committee na lumabas na patunayan na mali. Isang mali na po ito. It's illegal, it's a violation at sigurado po as we go along, marami po tayong malalaman dito, maglalabasan po yung mga illegal na nangyayari sa Department of Education under the watch of our Vice President. Yan. So mga kababayan, andyan po ngayon ang ating Vice President at kanina nga inumpisan na po niyang pagiging iskandalosa at yan, narinig naman po natin yung kanyang pananalita na kala mo po, kontrolado niya ang hearing na siya masusunod. Kitang-kita po na gusto niya pong hawakan sa leeg ang kanyang mga tauhan. That's why she demanded or she requested, whatever you call it, she requested na magkatabi-tabi po yung mga employees, mga tauhan niya sa DepEd. Of course, para matakot po sila magsalita at magsabi ng katotohanan. Sigurado at this point, siguradong her employees are being coached at hindi po natin alam. I hope na hindi po niya takutin ang mga tao na ito at magsabi po ng katotohanan. Mga kababayan, napakaliwanag. Mas maliwanag pa po sa tubig sa batis. Mas maliwanag pa po sa sikat ng araw na meron nga pong tinatago ang Department of Education under VP Sara. At mukha po, yan ang po ang ating pagtingin dyan, mukhang hindi nagamit sa tama ang pera ng DepEd. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Balik po tayo sa hearing. Hopefully, nagsimula na po sila or bumalik na po sila. At pagpapatuloy po natin ang ating panunood. Maraming salamat. Please, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and share my videos to your friends and family members.
Maraming salamat po. Ingat tayo lagi. Paalam!